Welcome back to our channel. Ngayong araw, may isa na namang napaka-importanteng development sa larangan ng defense modernization ng Pilipinas. Isa ito sa mga inaabangan na upgrade ng Philippine Navy, ang dagdag na 2 frigates sa ilalim ng tinatawag na Frigate Acquisition Project Phase 2. At ayon sa fearless forecast ng Max Defense Philippines, posibleng pirmahan na ang Notice of Award sa December 2025. Pero ano nga ba ang mga detalye? Anong klase ng barko ito? At anong implication nito sa naval capabilities natin? Alamin natin lahat yan. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan muna natin saglit kung ano ang Frigate Acquisition Project ng Philippine Navy. Noong 2016, nilagdaan ang kontrata sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa 2 bagong frigates na ngayon ay kilala bilang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ang proyektong ito ay bahagi ng Horizon 1 Nanogram Revised AFP Modernization Program. Matapos ma-deliver ang mga barko na ito noong 2020 at 2021, naging malinaw na malaking tulong ang mga ito sa maritime security ng bansa. Pero dahil lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea at lumalawak ang pangangailangan ng bansa para sa mas modernong navy, naging prioridad ang karagdagan pang frigate sa ilalim ng Phase 2. Ngayon, base sa impormasyong nakalap ng defense page na Max Defense Philippines, kanilang fearless forecast ay ito. Posibleng ma-issue ang Notice of Award on or before December 2025 para sa Phase 2 ng frigate project. Ang potential contractor, wala nang iba kundi Hyundai Heavy Industries ulit o HDHHI, ang parehong kumpanya na gumawa ng Jose Rizal class frigates. Hindi pa ito official, at walang announcement pa ang DND at AFP, pero base sa mga galaw at procurement patterns, mukhang HDHHI pa rin ang top contender. May 2 posibleng design na pinaplano para sa bagong frigates. Una, ang updated version ng HDF 3200, na siya ring base ng kasalukuyang Miguel Malvar class. Ito ay mas modernized na bersyon, with better radar, sensors, and combat systems. Pangalawa, ay ang mas malaking HDF 3500 platform. Ito ay mas advanced, mas may space para sa future upgrades, at may mas malakas na weapons system. Kapag ito ang napili, ibig sabihin mas magiging kapareho ito ng mga bagong Korean frigates gaya ng Daegu class, at mas kaya nitong mag-operate sa blue water missions, hindi lang sa coastal defense. Tanong ng ilan, bakit kailangan pa natin ng dagdag na frigates? Simple lang ang sagot, kulang tayo sa naval assets. Sa ngayon, 4 pa lang ang modern frigates natin, at bagamat may mga offshore patrol vessels tayong ginagamit, hindi ito kasing advanced pagdating sa sensors, missiles, at multi-role combat capabilities. Ang pagkakaroon ng karagdagang 2 frigates ay magpapalakas sa naval deterrence ng Pilipinas lalo na sa harap ng tensyon sa South China Sea. At kung magpapatuloy ang trend, baka maging total of 6 modern frigates ang plano ng Navy para sa susunod na dekada. Pero syempre, ang tanong, may budget ba tayo para dito? Under the current Horizon 3 ng AFP Modernization, 2023 hanggang 2028, may nakalaan na pondo para sa naval combatants at major acquisitions. Base sa mga leak at discussion sa loob ng defense community, 70 Philippine pesos to 75 billion pesos ang tinatayang halaga ng proyekto para sa 2 frigates. Kasama na rito ang integrated logistics support, crew training, weapons, at maintenance package. Hindi lang ito gastusin, investment ito sa seguridad at karapatan ng Pilipinas sa ating teritoryo. Ngayon, ano ang posibleng timeline? December 2025, issue ng Notice of Award. 2026 hanggang 2027, contract signing and design finalization. 2027 hanggang 2029, construction phase. 2029 hanggang 2030, delivery and commissioning. Kapag nasunod ito, inaasahan na by 2030, operational na ang 2 bagong frigates kasama ang BRP Jose Rizal at Antonio Luna. Bukod sa firepower at design, isang mahalagang aspeto ng modern frigates ay ang interoperability, ang kakayahang makipag-operate kasama ng allied navies tulad ng United States, Japan, Australia, at South Korea.
Ang mga bagong frigates na balak bilhin ay inaasahang magkakaroon ng link systems na compatible sa US and NATO standards, gaya ng Link 16, para sa real-time communication and coordination sa joint operation. Napakahalaga nito lalo na kung may humanitarian missions, disaster response, o multilateral exercises gaya ng balikatan at sama-sama. Isa pang dapat tandaan, hindi lang panglaban ang silbi ng frigates. Gamit ito sa anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Kung makukumpleto ang Phase 2, maaari itong magbigay ng mas malawak na maritime domain awareness at makover ang mas malaking bahagi ng Philippine EEZ. Sa kasalukuyang panahon, mas nagiging aggressive ang ilang bansa sa paglalagay ng presence sa West Philippine Sea. Habang tumataas ang frequency ng encounters sa mga foreign vessels, kailangan natin ng platform na kayang mag-sustain ng long patrols at may sapat na surveillance capabilities. Hindi pwedeng laging nakadepende sa flyby ng Air Force or monitoring ng PCG lang. Bukod pa riyan, may posibilidad din na ang mga bagong frigates ay magkaroon na ng Vertical Launch System, VLS, isang malaking upgrade kung totoo. Ibig sabihin, mas diverse at flexible ang pwedeng dalhin na missile systems, mula anti-air missiles gaya ng MICA-VL o Sea Scepter, hanggang land attack or anti-ship missiles. May mga RAMWARS din na tinitingnan ng option na integrated mast, isang mas advanced sensor suite na consolidated sa iisang tower para mas efficient at stealthy ang design. Kung ito ay maisasama sa final specs, isang malaking leap ito kumpara sa Jose Rizal class. Sa training aspect naman, posibleng gamitin ng Navy ang existing experience nila sa Jose Rizal class para sa faster crew familiarization. Pero may chance rin na magpadala ng bagong batch ng officer sa Korea para sa specialized systems training, lalo na kung may pagbabago sa CMS, Combat Management System, or propulsion systems. At kung mapapatunayan na magiging mas capable ang mga bagong frigates kaysa sa nauna, maaari itong maging template o reference design para sa mga future surface combatants ng bansa. Sa panahon ngayon na maraming geopolitical tension sa rehiyon, hindi na sapat ang maliit at luma nating mga barko. Kailangan natin ng mas modernong fleet na kayang makipagsabayan sa ibang bansa, at sa mga bantang kinahaharap natin. Kung matutuloy ang forecast na ito, malaking hakbang ito para sa Philippine Navy. Pero tandaan natin, ito ay forecast pa lang. Wala pang final na pahayag ang DND o ang AFP, pero patuloy tayong magbabantay. Kaya kung gusto mo ng updates tungkol sa defense modernization ng Pilipinas, like, share, at mag-subscribe ka na sa channel na to. Hanggang sa muli, mga kabayan. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Welcome